Hello guys, magandang umaga sa inyo. Ako nga pala ulit si Aaron at nandito tayo sa ating weekly investing video. So ayun, same thing lang, continuation lang to ng ating investing journal na kung saan ang gagawin natin ngayon is yung ating Philippine stock portfolio. So ulitin ko lang, kaya tayo nag-i-invest is para matalo natin yung inflation at syempre for our retirement fund. At the same time, may maipamana tayo sa mga anak natin, no? So gumagamit tayo ng fundamental analysis dito na kung saan pinag-aaralan natin yung mga individual stock. And then gumagamit rin tayo ng DCA percentage model or tinatawag na dollar cost average. Kung saan bumibili tayo ng mga quality na stocks na hinuhold natin siya for 5 to 10 years. Okay? So ayun lang, kung mapapansin nyo, gumagamit pa rin ako ng cellphone ngayon. Wala pa rin yung desktop, hindi yung computer ko hindi pa nagagawa at the same time. Wala pa rin kaming wifi, hindi pa nakakabit ulit dahil naglipat kami. So ayun, yung nasa screen nyo ngayon is yung ating portfolio. Kung mapapansin nyo, dito, ayun, 83,000 na yung nailagay natin. Out of that 83,000, yung tubo lang natin doon is 81. So ibig sabihin, hindi pa halos kumikita yung pera natin. Ngayon, before ako mag-start, gusto ko lang yan na Aaron, nasa 5 buwan na tayo, 4 or 5 months na siguro natin ginagawa to. Halos hindi pa gumagalaw yung pera natin. Bakit ganon? So, ang labanan kasi ng Philippine stock market is ganon talaga sa Philippine stock. Kasi, sabi ko nga sa inyo, ang mga Philippine stock, more, kung pinanood nyo yung mga previous video, more on dividend siya. Ibig sabihin, nagbibigay sila ng interest ng pera mo dahil hindi mo binibenta yung stock mo or nag-invest ka sa company. Kagaya nito, pakita ko sa inyo yan, yung Pure Foods, kailan lang nagbigay na naman sila ng panibago. So, FB yan, which is Pure Foods, no? Ayan, kung papansin, meron akong 200 shares ko. Konti lang talaga yung, mababa lang. Parang wala pang yatang 5,000 to. So, nagbigay sila ng 90 pesos, pero dahil may tax, 81 yung na-receive ko. Pero diba, hindi na masama. Naka-receive ako ng 81 pesos. So, ayun yung sinasabi ko na more on dividend talaga siya. Pero after 5 to 10 years, makikita mo, gagalaw yan. Gagalaw yung stock mo, pwedeng times 2 na tong portfolio, times 3, depende sa taas ng economy natin. Okay, pero hindi ganun siya. Pero kung individual stock naman ang pag-uusapan natin, kung makikita nyo, yung Union Bank natin, ang worst performer natin, then Philinvest yung best performer. Okay, Union Bank, hindi yan talaga bumaba kasi nagbigay sila ng maraming dividend shares. Okay, so ayan, Monde Nissin, Philinvest Land, 16% yung tinubo ng pera natin, no? Ayan, no? Nakita mo 700 pesos daw yung tinubo natin sa Philinvest. Sa Monde naman, that is, ina-highlight ko na lang, no? Medyo hirap tayo kasi cellphone lang. Sabi dito, kumita tayo ng 500 pesos. So, ayan, hindi mo siya mararamdaman ngayon. Kaya, so, sa stock market kasi sa Pinas, ang unang magdadala talaga sa'yo dyan is yung saving habit mo. Yun ang magdadala sa'yo. Okay? So, kapit lang, long-term talaga, perspective pagdating sa Philippine stock market. Now, punta naman tayo sa, bago tayo maglagay sa ating investing video, ito yung, natin, no, yung mga, inaano natin. Ito yung Philippine Inquirer. So, gusto nyo ng financial news, pumunta kayo dito para magkaroon kayo ng idea kung ano nangyayari sa financial sector ng Pinas. Okay? And hindi na ako ganong mag-explain kasi mabagal. Okay, pero siguro pagka bubalik yung wifi ko, mag-explain tayo ng about sa mga financial news, no? So, ayun lang. So, ngayon naman, diba, may allocation tayong pera which is 5,000 a month, a week. Dito ko ilalagay yung pera natin. Dito ko i-dollar cost. So, Vista Land, okay, Security Bank, and Nickel Asia. Okay? So, dyan ko i-dollar cost yung natin, yung pera natin. Okay? So, ayun lang. Ayun ang gusto kong nyo. So, Vista Land is a real estate company. Security Bank, isa siyang bangko. Pinakamalaking bangko sa Pinas din. And Nickel Asia is commodity or mga precious metals. Okay? So, dyan ko ilalagay yung pera natin for this week. So, hindi ko na ipapakita yung pag-buy natin kasi nga, sobrang bagal ng data ko. There's really huge delay. So, ayan, babawi ako sa inyo guys pagka okay na. So, salamat sa panonood. Ako nga pala sa ulit sa Aaron at hindi to financial advice. Gawin niyo yung due diligence pa mag-i-invest kayo and see you in the next video. Bye for now.